5? 10? Pwede ba ang multiple MP2 accounts? Oo, pero may importanteng rule. Bawat account kailangang hiwalay ang account number at sariling maturity date. Kung may MP2 ka ngayon, baka naitanong mo na rin, pwede ba akong magbukas ng isa pang MP2 account? Pwede ba ang 5? 10? Ang sagot, oo. Pwede nga magkaroon ng multiple MP2 accounts. Sa dating Pag-ibig Fund Circular number 407 sa ilalim ng Section 8 Other Provisions, nakasaad na multiple accounts shall be allowed provided the members registers each account separately. Walang specific numerical maximum. Hindi ibig sabihin up to 2, 5 o 10 accounts lang. Pero pansinin din, hindi rin sinabing unlimited. Ang sinabi lang ay pinapayagan ng multiple accounts basta separately registered ang bawat isa. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-link o i-merge ang dalawang account sa iisang registration lang para gawing isa ito sa record ng pag-ibig. Kailangan talagang magkahiwalay ang bawat isa, may sarili itong account number at sarili itong maturity date. Bakit nga ba gugustuhin ng isang tao na magkaroon ng maraming account? Karaniwang dahilan, magkakaibang maturity dates. Halimbawa, nagbukas ka ng account 1 ngayong 2026 na may 200,000 pesos. Sa 2027, nagbukas ka ng account 2 na may 300,000 pesos. Sa 2008, account 3 na may 250,000 pesos. Dahil magkakaiba ang opening dates, magkakaiba rin ang maturity dates nila. Matutuloy ang account 1 sa 2031, account 2 sa 2032, at account 3 sa 2033. Sa halip na sabay-sabay lumabas ang lahat ng pera mo, paisa-isa itong darating. Tinatawag itong MP2 laddering at karaniwang ginagamit ito ng mga saver na gustong magkaroon ng mas regular na cash flow sa hinaharap. Halimbawa, retirees o malapit nang mag-retire. Pero strategy lang ito, hindi requirement. Kung gusto mo ng simple at madaling bantayan, sapat na ang isang account. Walang bonus na dividend rate kapag mas maraming accounts ka. Pareho lang ang dividend rate kahit 1 o 10 accounts ang meron ka. Pero dito papasok ang malaking pagbabago ngayong 2026. Noong February 28, 2026, naging epektibo ang Pag-ibig Circular number 487 na naglalaman ng mga pinahusay na panuntunan para sa MP2. Sa ilalim ng bagong guidelines, pwede pa ring magbukas ng maraming MP2 accounts pero may bagong itinakdang limitasyon, 20 million. Pero hindi ito per account limit. Ito ay aggregate ceiling. Ang kabuuang principal ng lahat ng MP2 accounts mo pinagsama-sama, hindi bawat account ng hiwalay. Halimbawa, account 1, 5 million, account 2, 5 million, account 3, 10 million. Ang total, 20 million. Umabot ka na sa ceiling. Hindi ka makakuha ng bagong 20 million allowance sa bawat bagong account na bubuksan mo. Ang tinitingnan ay ang combined principal, hindi ang bilang ng accounts. Kaya kung may bala kang magbukas ng ika-4 na account sa halimbawa sa itaas, hindi mo na pwedeng ilagay dito ang buong 5 million na gusto mo dahil lalagpas na ito sa 20 million na aggregate ceiling. Kaya malinaw na distinction, bilang ng accounts, multiple, allowed. Kabuoang kapital, may 20 million aggregate ceiling. Isa pang madalas itanong, paano kung hatiin ang malalaking halaga sa ibang pangalan, halimbawa sa asawa o anak, para hindi maapektuhan ng ceiling? Dito, importanteng tandaan na ang 20 million aggregate ceiling ay per member, batay sa sariling membership ID ng bawat Pag-ibig member. Kung magbubukas ka ng account sa pangalan ng asawa mo, gamit ang kanyang sariling Pag-ibig membership, yun ay hiwalay at may sarili itong 20 million ceiling. Pero dapat talagang legitimate at hiwalay na account ito ng ibang miyembro, hindi lang paraan para i-bypass ang limit gamit ang isang tao. Ngayon, ano ang mangyayari kapag umabot ka o malapit ka na sa 20 million? Ito'y malaking pagbabago sa 2026 guidelines, ang rollover rule. Kapag nag-mature ang MP2 account mo, may option kang i-roll over ang savings para sa panibagong 5-year period ayon sa mga kondisyon ng programa. Pero ang principal na i-roll over ay hindi maaaring lumampas sa 20 million. Kung may excess, ibabalik ito sa miyembro ayon sa guidelines. Halimbawa, nagbukas ka noon pa ng MP2 account. Bago pa man ma-implement ang Circular 487 noong February 2026,
At dahil wala pang aggregate ceiling noon, nakapag-ipon ka hanggang umabot ang principal sa 22 million. Ngayon, magmamature na ang account na ito sa ilalim ng bagong guidelines. Hindi mo pwedeng i-roll over ang buong 22 million. Ang 20 million lang maaaring i-carry over sa bagong 5-year term at ang natitirang 2 million ay ibabalik sa iyo bukod pa sa dividends na kinita ng account. Ito ang dahilan kung bakit importante ang salitang rollover sa rule. Hindi ito nagre-require na isara mo ang lahat ng existing savings mo, pero nire-restrict nito kung magkano ang pwede mong ipasok pabalik sa panibagong 5-year term. Para naman sa mga bagong account na binuksan matapos ang February 2026, hindi na dapat umabot sa ganitong sitwasyon dahil active na ang ceiling mula pa sa simula. Ibig sabihin, kahit matured na account mo at gusto mo pasok ulit ang buong halaga, hindi ka pwedeng lumampas sa aggregate ceiling. Kahit rollover na ito, hindi bagong deposit. Tinitingnan pa rin ito laban sa 20 million cap. Isang magandang paalaala, ang 20 million ceiling ay tungkol sa principal, hindi sa total value kasama ang dividends. Kung ang principal mo ay 18 million at kumita ito ng dividends hanggang umabot ang total value sa 21 million, hindi ito automatic violation. Ang principal lang ang sakop ng ceiling, hindi ang combined principal plus earnings. Ang dividends ay hiwalay itong tinitingnan sa rollover computation. At para sa ordinaryong saver na malayo pa sa 20 million na siyang karamihan sa atin, hindi ito dapat maging dahilan para matakot sa MP2. Ang ceiling na ito ay talagang idinisenyo para sa mga malalaking depositor at institutional scale savings, hindi para sa karaniwang empleyado o OFW na nag-iipon ng 1,000 hanggang 10,000 kada buwan. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, mas mahalagang tanong para sa iyo, magkano kaya mong ipunin kada buwan? Kailan mo kakailanganin ng pera? At kaya mo bang panatilihin ang savings hanggang maturity nang hindi ito ginagalaw? Kung malapit ka na o baka umabot sa 20 million sa hinaharap, ang practical na hakbang ay bantayan ang aggregate balance mo sa lahat ng account mo bago mag-decide na magbukas pa ng bago. Dahil kung sasagad ka sa ceiling, ang sobra ay hindi kikita ng dividend. Habang nakaipon lang bilang idle na pera na naghihintay lang ibalik sa'yo. Para sa mga saver na may malaking kapital at nag-iisip talaga ng estate planning o generational wealth transfer, mas praktikal na kumonsulta muna sa isang financial planner o direkta sa pag-ibig bago gumawa ng malaking desisyon. Ang layunin ng ceiling ay hindi para pahirapan ang malalaking saver, kundi para masigurado na patas at sustainable ang dividend distribution ng programa sa lahat ng miyembro, malaki man o maliit ang kontribusyon. Kaya, ano ang totoong rule? Ang bilang ng accounts, multiple MP2 accounts are allowed. Walang fixed number tulad ng 5 o 10 na nakasaad sa provision. Kabuoang principal, may 20 million aggregate ceiling per member kasama pati sa rollover ng matured accounts. Ang dividends, hindi kasama sa 20 million ceiling. Principal lang ang sinusukat. Hindi mas magandang strategy ang mas maraming accounts. Mas magandang strategy ang accounts na may malinaw na purpose. Laddering para sa staggered maturity halimbawa at tugma sa financial goals mo. Kung wala kang malinaw na dahilan bakit ka magbubukas ng panibagong account, malamang dagdag tracking lang ito, hindi dagdag kita. Ngayon tingnan natin ang mabilisang sagot sa karaniwang tanong. Paano ko malalaman kung magkano na ang aggregate principal ko? I-add mo lang ang principal amount, hindi kasama ang dividends ng bawat MP2 account mo na nakarehistro sa iyong Pag-ibig membership. Kung may virtual Pag-ibig account ka, makikita mo ang breakdown ng bawat MP2 account doon. Mas madali itong subaybayan kaysa manual computation. OFW ako, may kaibahan ba ang rule para sa akin? Wala. Parehong 20 million aggregate ceiling ang sinusunod kung member ka man ng Pag-ibig bilang OFW o bilang local employee. Ano naman ang mangyayari kapag nagbukas ako ng account pagkatapos ng February 2026? Apektado rin ba ito ng bagong rule? Oo. Anumang MP2 account na aktibo na, luma man o bago, ay isinasama sa pagkwenta ng aggregate principal ceiling. Ang pinagkaiba lang, sa lumang account, posibleng naipon mo na ang principal bago pa ipatupad ang 20 million na limit. Kaya posibleng lampas na ito sa ceiling kapag na-check ngayon. Sa bagong account naman, active na ang ceiling mula sa unang deposito, kaya hindi na dapat makapag-ipon ka ng lampas dito.
Kailangan ko bang isara ang isa sa mga account ko kung umalapit na ako sa 20 million? Hindi kailangan. Ang ceiling ay nagre-restrict lang sa karagdagang deposit at sa halagang pwedeng i-roll over. Hindi ito nagre-require na magsara ka ng existing account. Ikaw, ilang MP2 accounts ang meron ka ngayon at bakit? I-comment mo sa baba. Ito pa rin ang The Brown Investor. Invest wisely, save strategically, at bago magdesisyon, alamin muna ang totoong rule.